Pag-usapan po natin mataas na uric acid at gout. Actually, maraming kababayan natin, ito yung problema. Bibigay natin yung home remedies sa pagkain pati mga gamutan. Tignan po natin ha. Marami kasi ako nakikitang pasyente, ang problem, pag nag-consult sila sa akin, yung gout nila malala na. Ibig sabihin, may lumalabas na nabukol-bukol dito sa kamay o sa paa. Sasabihin, Dok, paano matatanggal yung bukol ko sa gout? Medyo huli na yon pag lumabas na yung bukol. Yung iba, hindi pinapacheck ang uric acid o alam nila mataas ang uric acid nila sa blood test pero hinahayaan hanggang mamaya nasira na ang kidneys. Yan ang komplikasyon, nagbara sa kidneys, mataas na creatinine, paano pa hahabulin? Mahirap po. Kaya habang maaga pa, alam natin to. Unang-una, hindi lahat ng arthritis, gout, yung mga parts. 4 to 6% lang ng population ang posible magkaroon ng gout. So, pag meron kayong masakit sa katawan, okay, masakit ang kamay, masakit ang tuhod, hindi po gout agad yun. Karamihan sa atin, pag senior na, tumatanda, di ba? Siyempre, sumasakit yung katawan. Tawag dyan, osteoarthritis, hindi yun gout. Meron ding rheumatoid arthritis, namumula-mula, medyo mas bata yun, 30s, 40s na babae. Hindi rin yung gout kasi hindi mataas ang uric acid nila. Ang gout, masasabi mo lang pag nagpa-blood test, mataas ang uric acid at merong ang itong mga typical na tinatamaan like yung sa paa, yung hinlalaki, madalas tamaan yan. Ang uric acid, pag tumaas, pwedeng mag-accumulate. Ayan, uric acid accumulation. Ang uric acid nakukuha sa pagkain. Okay? So, pag naparami ang kain mo, tapos may lahi ka pa ng gout, dapat na ilalabas sa ihi yan. Pero minsan, hindi na ilalabas kung marami yan nakakain mo. Yan, 4 to 6 population, pwede magkaroon ng gout, pwede sa paa, sa tuhod, sa ankle, sa finger, sa elbow, pwede yan. Ano ang senyales ng gout? Tulad nga na sinabi ko, mainit siya at sobra-sobrang sakit. Namamaga, namumula, mainit, at sobra-sobra sakit. Mahawakan lang sobrang sakit. Yung iba nga matamaan lang daw ng tela o ng kumot, masakit na. Ano dahilan? Pwedeng namamana, pwedeng katabaan, overweight, and ito mga risk factors, overweight, lagi nakaupo, mataas, isip na iba, gout, di ba? Mga laman loob lang, pero hindi lang laman loob, mataas sa sugar at matatamis. Sugar, matatamis, masama sa gout. Puro kanin, high carbs, alcohol, nakakakos din ng gout. Okay? Pati medical treatment, tuturo ko mamaya. Yan. So, bago ko bigay yung mga home remedies, isure ko muna itong mga gamutan. Kasi mahalaga po yung gamutan. Yung home remedies natin, may tulong konti sa gout. Pero karamihan ng may gout, kailangan pa rin ng check-up at gamot. Yan yung malungkot dito. Kahit di ka na kumain ng laman loob at seafood, tataas pa rin uric acid mo. Kasi nga, parang nasa lahi na yun nasa dugo na. So, basic labs, uric acid level, dapat tama lang yung level, chinecheck. Check din kung may diabetes. Kung may diabetes kayo, mas mataas rin yung risk for gout. May stages ang gout. Merong wala pang sintomas at ayan, merong gout na wala pa nararamdaman, blood test lang mataas na uric acid. Yun dapat bantayan na. Yun ang gusto natin hulihin. Meron naman yung umatake na. Ang attack ng gout 3 to 10 days. From 3 days to 10 days masakit. Pain, swelling, stiffness, redness, fatigue at fever. Minsan may lagnat pa sa joint, sobra sakit. After 10 days, bago humuhupa. Pag chronic gout na, chronic gout, lumalabas na sa buto. Yan, nakikita na. O, ayaw natin umabot dito. Ito may sintomas, ito wala pa. Pero kahit dito, mag-iingat na tayo. At kung mataas talaga, bibigyan na ng gamot. Bibigay ko na yung gamot. Actually, hindi nyo naman ito mabibili. Pero gusto ko makita nyo yung buong gamutan. Hindi naman, kasi may tao,
makukuha sa diet, sa pagpapapayat. Pero maraming tao babagsak pa rin dito. Okay? So, sa chronic gout, pag umatake na yung gout, umaatake siya. Pag umaatake, binibigyan natin colchicine. Okay? Punta kayo sa doktor nyo, colchicine, pain reliever. Kahit hindi ako hot sa pain reliever, hindi ako masyado excited dyan, pero minsan sa gout, walang choice. Sobra sakit. So, colchicine binibigay. 1 tablet, 3 times a day. Minsan, maintain 1 tablet once a day. Depende po. Yan lang ang pwede sa acute attack. Pag humupa na, kumalma na yung gout, hindi na masakit, doon ka na pwede mag-maintenance. Dalawa usually option ngayon. Merong mas mura na mas lumang gamot. Allopurinol. Ganito pagbigay. 100 mg muna, tapos tinataas ng 300 mg. Ito yung lumang gamot na mas mura, pero minsan, sa ilang tao, merong mga side effect. Meron ding serious side effect. Sa ilang tao, yung iba naman, wala. So, pag wala kang side effect, pwede dito sa mas mura. Merong mas bago, mukhang mas maganda, mas mahal lang nga, Febuxostat. Less side effect. Ito ang dosis, 40 to 80 tab. So, depende sa doktor nyo kung ano pipiliin. Usually, maintenance para bumaba yung uric acid. Kasi pag mataas ang uric acid, ibig sabihin, nagbubuo yung crystals, baka magbara sa kidney, mag-kidney failure, mag-dialysis. Diba? Biglang may mangyari sa buhay nyo, hindi na natin mahabol. Diba? Gout lang, magagamot sana eh. Diba? Ito yung mga sayang na buhay, na mabubuhay naman kung nakinig lang dito sa video natin. Kung nagpa-check up sa doktor, takot naman magpa-check up sa doktor. So, dito muna sa video. Pag na-convince ko kayo, doon kayo magpapa-check up. Sa rheumatologist, hanap kayo rheumatologist. Mas gusto ko sakto na sa kanya para expert siya. Ano yung mga bawal kainin? Ito talaga bawal kung may gout kayo. Laman loob. Yan talaga mataas sa purine. Pag mataas sa purine, magiging uric acid. Pag kinain mo, yan, sasakit ang joints. Lahat. Bopis, dila. Nako, masarap lahat. Red meat. Actually, beef ang pinakaayaw niya eh. Beef. Beef steak. Ang pork, pwede na. Chicken, pwede na. Pero mas mataas daw ang beef. Pero bawas-bawas din sa meat. Ayaw rin nila ng mga white bread. Eh. Maraming kanin, maraming white bread. Kasi nga, maraming sugar, maraming matatamis. Pwede magka-diabetes. Tapos pag nagka-diabetes, hindi rin maganda sa gout. Umaatake din yung gout. Alak talaga, pampataas ng uric acid. Yan ang problema ng mga lalaki, manginginom, alak na nga, favorite nila, sasabayan pa ng pulutang laman loob, di ba? At matataba, ayan o. Beer raises uric acid 6.5%. Kahit non-alcoholic beer, ayan o, 4.4%. Seafoods. Pwede naman kumain pero limitahan. May mga seafoods na tahong, scallop, squid, shrimp, oyster, crab, masarap lahat. Okay? May ilang isda din. Anchovy, sardinas. Sinabi ko sardinas bawas kung may gout at mataas uric acid nyo. Pero kung ordinaryong arthritis lang at mahirap tayo, walang pera, pwede na yung sardinas. Diba? Pang-gout lang yung bawal ang sardinas. Okay? Bawas. Maraming kasi nagkakamali, sasabihin masakit ang katawan ko, gout na agad. Hindi naman agad gout eh. Iba yung gout eh. Yung gout mataas ang uric acid, tsaka matindi yung sakit. Baka yung arthritis nyo dahil nagbuhat na mabigat o dahil overweight. Tulad na sinabi ko, mga matatamis, iiwasan din. Ito yung mga pagkain na iiwasan, beer, alcohol, di ba? Sinabi ko sa inyo, matatamis, laman loob, seafoods, yan, shellfish, shrimp. Ito yung mga good foods for gout. Tingnan natin yung mga okay, Ang papakita natin ngayon, low purine diet, di ba? Ano maganda sa low purine diet? Nabababa ang uric acid, bababa ang timbang mo, mababawasan ng gamot mo, pero baka may gamot pa rin, at least mababawasan yung dosis. Pero tulad na sinasabi ko, kahit ilimit mo to, malaking tulong, pero
minsan, hindi pa rin totally gagaling. Okay? I-check nyo pa rin uric acid nyo. Let's say 10, sobra taas. Dapat mga 6 lang. So, pag bumaba lang ng 9 at 8 sa diet, kailangan nyo dagdagan ng gamot konti. Diba? May tulong pa rin to. Diba? Para hindi masyado mataas ang dose ng gamot nyo, less side effect. Hindi siya cure. At minsan, parang hirap ka kumain kasi nga konti lang ang allowed. At pati sa isda, kailangan mo rin ng omega-3. Baka mabawasan ka ng omega-3. Vitamin C, maganda. Okay? Pakwan, maganda rin. Citrus fruits, lahat yan. Medyo napapababa niya ang uric acid level, itong vitamin C. Mas maganda sa prutas. Pwede vitamins na tableta, pero mas maganda sa prutas kasi marami siyang antioxidant. Low-fat yogurt, gatas, low-fat milk, pwede din. Okay? Kasi may protein siya eh. Medyo nabawasan ka ng protein, di ba? Kasi sa karne, sabi nga natin, yung protein nun, mataas uric acid. Ito at least protein, hindi mataas uric acid. Hindi mataas ang purines. Avocado, maraming antioxidant, maraming vitamin E, maraming healthy fats, at anti-inflammatory. Cherries, wala tayong cherry eh. Pero napakaganda kung nasa ibang bansa. Anthocyanins, anti-inflammatory. Beans, okay? Sinasabi ng rheumatologist, hindi bawal ang munggo sa gout at mga beans at yung halo-halo. Halo-halo yung matamis ang iniiwasan. Pero yung beans kasi, protein siya. Tsaka vegetable protein siya, hindi siya ganun kasama sa gout. Pwede siya. Ang ayaw nga natin, karne, laman loob, alak, at matatamis. Pero yung beans, good source of protein. Hindi rin tayo pwede walang protein. Kaya pwede ang beans. Lean protein, pwede. Yung chicken, fish, at yung laman. At limited. Tubig, napakahalaga. Ito yung nakakalimutan ng maraming mataas ang uric acid, hindi uminom ng tubig. Ang recommended nga nila, 3 litro eh. 3 litro. 12 glasses. Pag acute attack nga, yung iba sabi hanggang 4 na litro. Pero sa atin, 3 litro, pwede na. 3 liters is 12 glasses of water. Tulad na sinabi ko, ang uric acid lumalabas sa ihi. Kaya mas marami kang iinumin na tubig, bababa din yung uric acid mo. Yan, tubig. Kape rin daw pwede, pero hindi mo naman pwede damihan yung kape kasi magpapalpitate ka rin. So, tubig napakaganda. Pwedeng lemon water, calamansi water, di ba? Vitamin C, maganda rin. Well hydrated para sa gout. Siyempre, pagdating sa carbohydrates, gusto nila high fiber. Gulay, brown rice, wheat bread, konti, mas gusto nila yan. Complex carbohydrates. Mani, pwede rin naman. Yan. Tapos yung mga prutas na hindi ganun katatamis. Losing weight, very important. Mas payat, mas hindi umaatake ang gout. Bababa din uric acid level. Nasa dami din ng kain yan eh. Okay? And finally, labi ko nga sinasabi, papacheck tayo sa rheumatologist, siya susundin nyo, payo ko lang to, pinakita ko na yung mga gamot, tapos yung mga pagkain pwede, mga pagkain iiwasan natin, kasi nga ito yung kinakatakot ko. Pag hindi natin inalagaan at binantayan yung gout, masisira ang joints nyo. Pangit, maglalabasan, hindi alas mahirapan. Normally, hindi maoperahan din eh. Kasi nakadikit na yan sa buto eh. No? Pwede mag-kidney failure, mag-dialysis. Pwede ma-heart attack, pwede ma-stroke. So maraming komplikasyon itong gout na gusto natin iwasan. Sana po nakatulong tong video. God bless po sa inyo lahat.